Jesus, ang sabi mo sa Mateo 11:28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin niyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga itinatagawa. Ito po sinabi ng Jesus, ang sabi natin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa lahat mo ng napapagod, sa lahat ng nahihirapan ang paanyaya ng Panginoon, ay lumapit po tayo sa Kanya dahil nasa Kanya ang kapahingahan. Kantahin po natin. Lapit ka lang kapag nanghihina, tawag ka lang kapag di mo na kaya. Dito ka lang kapag nag-iisa, pikit ka lang at ikaw ay manalangin. Pakikinggan ka niya, patatawagin ka. Ikaw ay lumapit, bawat pasakit at kabigatan, ihain kay Jesus. Mga nagpapagal, luhay di magtatagal, kapahingahan, hain ni Jesus. Akala mo lang di niya nalalaman mga paghihirap at pagtitiis. Kanyang naranasan, buhay kamatayan, husay binasa.
salamat sa kaaliwan, sa mga panahon kami nabibigat at kami nahihirapan kami. Yes, Lord God. Lord, lumalapit kami sa inyo ngayon, sa inyong presensya, sa inyong harapan, Lord God. Yes, Lord God, lumalapit kami sa inyo ngayon. Kami, Lord God, ay mananatili, we will abide, Lord God, in your presence, Lord God. Kagandahan mo ay pagmasdan.
Ama naming Diyos na nasa langit, kami na ngayon ay napitipon sa inyong harapan dahil naniniwala kami na ang sino mang nananahan sa piling ninyo na makapangyarihan ay kakailangain ninyo, Panginoon. Sinasabi namin sa inyo, Panginoon, kayo ang kumakalinga sa amin at sa amin ay nagtatanggol. Kayo ang aming Diyos na pinagtitiwalaan. Tiyak na maliligtas kami sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Iingatan ninyo kami gaya ng isang ibong iniingatan ng kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ninyo kami at pagtatanggol dahil sa inyong katapatan. Hindi kami tatakot sa mga bagay na nakatatakot o sa mga palaso ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabiman o sa araw. Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid namin, walang mangyayari dahil sa inyo, Panginoon. Nakikita mo kung paano pinarurusahan, nakikita rin namin kung paano pinarurusahan ang mga taong masama. Dahil ginagawa naming kanlungan kayo, Panginoon, ang kataas-taasang Diyos ang aming tagapagtanggol. Walang kasamaan, kalamidad o anumang salot na darating sa amin at sa aming tahanan. Dahil, Panginoon, utusan ninyo ang mga anghel upang ingatan kami saan man kami magpunta. Bubuhatin ninyo kami upang hindi masugatan ang aming mga paa sa bato. Tatapakan namin ng mga leon at mga makamandag na ahas. Ang pangako ninyo, Panginoon, ililigtas mo kami at iingatan dahil iniibig at kinikilala namin kayo. Tatawag kami, Panginoon, sa inyo at alam namin sasagutin mo kami sa oras ng kaguluhan. Sasamahan mo kami at ililigtas mo at higit sa lahat, kami inyong pararangalan. Ibibigay ninyo ang iyong buhay at dahil doon, kami man ay bibigyan nyo ng mahabang buhay at ipapakita mo sa amin ang iyong pagliligtas. Salamat, Panginoon, sa inyong ginawa na. Marami ka pang gagawin. Nakatayo sa harap ninyo ang isang kapulungan na pinapahayag ang ganap na pagtitiwala. Ilagay nyo kami sa lilim ng inyong mga pakpak. Kung meron kaming problema, abutin ninyo ka, Panginoon. Kung meron kaming kaguluhan sa isip, palinawin nyo po ito. Walang makakahadlang sa kapangyarihan ninyo. Dahil ikaw ang tunay na Diyos, kayo ang manglilikha, kayo ang simula at katapusan, kayo ang aming hinihintay, at sa inyong pagbabalik, makikita ng aming mga mata, at kami isasama mo sa iyong piling magpakailanman. Salamat ng maraming luwalatiin ang pangalan mo ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palain kayo ng Panginoon. Okay, ang bilis ng mga araw, ano po? Nangangalahating taon na naman tayo. Today is June 1, 2025. So, Merry Christmas. So, napansin ko kanina may mga dumating na kaibigan yata ni Kuya Jethro. Atin po silang welcome dito. So, maraming salamat sa inyong pagpapa-unlock sa kanya imbitasyon. Corny ang ginagawa namin dito, ano? Corny.
Pero yun ang paraan ng Panginoon para makilala natin siya. Nakikita ko rin yung isang lalaki na naroon sa malapit sa poste. Hindi ko masyadong pamilyar. Welcome po kayo. Hindi ko po alam kung sino nag-invite sa inyo, pero salamat po sa inyong pagdating. Meron po ba akong hindi nabati na kasama ni Sister Du? Hindi ko rin pamilyar. Kasama mo ba siya? Yung katabi mo? Ay, kay Noe rin. Ayan. Sige, talagang salamat sa Panginoon at may mga tao na talagang ginagamit ang opportunities para mag-anyaya ng mga kaibigan at kamag-anak. So ngayon ay kukonclude natin ang ating pag-aaral sa ating tema ng May, kasi ito'y covers chapter 4 and 5 and meron pa tayong ilang talata na hindi napapag-aralan sa ikalimang bahagi o ikalimang kabanata ng aklat ni Lucas, at yun po ang ating pag-uusapan ngayon. So kung mayroon kayong banal na kasulatan ay anumang wika, naka-translate ang inyong Bible, kung ito ay nasa app or nasa talagang physical Bible katulad nito, ay pakinggan natin ang mababasa natin sa Luke chapter 5, 27 to 39. Okay, so 27 to 39. So ngayon ay ating pakinggan at pagpalain nawa ang pagbabasa ng kanyang salita. So pakinggan natin po. Sabi, later, as Jesus left the town, he saw a tax collector named Levi sitting at his tax collector's booth. Follow me and be my disciple, Jesus said to him. So Levi got up, left everything, and followed him. Later, Levi held a banquet in his home with Jesus as the guest of honor. Many of Levi's fellow tax collectors and other guests who also ate with them. But the Pharisees and their teachers of religious law complained bitterly to Jesus' disciples, "Why do you eat and drink with such scum?" Jesus answered them, "Healthy people don't need a doctor. Sick people do. I have come to call those who think they are righteous, I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent." Then in verse 33, one day some people said to Jesus, "John the Baptist's disciples fast and pray regularly, and so do the disciples of the Pharisees. Why are your disciples always eating and drinking?" Verse 34, Jesus responded, "Do wedding guests fast while celebrating with the groom? Of course not. But someday the groom will be taken away from them, and then they will fast." Then Jesus gave them this illustration. No one tears a piece of cloth from a new garment and uses it to patch an old garment. For then the new garment would be ruined, and the new patch wouldn't even match the old garment. And no one puts new wine into old wineskins, for the new wine would burst the wineskins, spilling the wine and ruining the skins. Now wine must be stored in new wineskins. But no one who drinks the old wine seems to want the new wine. The old wine is just fine, they say. Palain nawa ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Let's pray. God and Heavenly Father, may the meditation of our lips be pleasing to you, and may the message that you have for us touch our hearts, our minds, and our whole person,
so that you can change us. Bless your servant and make him able to communicate clearly and properly the words that you want the people to hear. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so gusto kong balikan yung ating layunin for May. Nag-extend tayo first week of June, first Sunday of June. Our goal is to learn to accept that Christian ministry can bring either the best or the worst in us. Ito po ang katotohanan. Kapag tayo ay naramdaman natin na tayo ay tinawag ng Panginoon para maglingkod bilang isang Kristiyano, kung tayo ay seryoso sa ating ginagawa, ito yung pagkakataon para yung pinakamabuti at yung ultimate na kaya natin, sabi nga natin, yung full potential ay mailabas. At kung minsan, yung tunay na pagkatao natin at tunay na nilalaman ng puso na tayo nga ay broken people, tayo ay makasalanan, sometimes even when we are ministering o tayo naglilingkod sa iba, doon lumalabas ang sabi nating pinakapangit at pinakadi mabuti sa atin. So, pinag-aralan natin for the past several weeks ang iba-ibang pwedeng mangyari na dahil ang ating ehemplo ay ang ating Panginoong Hesus mismo. Kung tatandaan natin sa unang linggo ng Mayo, nakita natin na pagsisimula pa lang ni Jesus sa kanyang ministeryo sa lugar na tinatawag na Galilea, sa kanyang mismong bayan sa Nazareth, siya ay yung kanyang pinahayag at kanyang ginawa ay hindi kinalugdan. Iba-ibang opinyon ang tinanggap niya, merong natutuwa, at higit sa lahat, mas aktibo yung hindi nagalak. Kasi ang tinitingnan nila, first and foremost, ay kung sino si Jesus. At ang kanilang natatandaan, ang lalaking ito ay anak ni Maria at ni Jose na isang karpintero. Sabi ng isang nabasa kong komentary, ang totoo, hindi pwedeng tawagin karpintero si Jesus. Kasi ang karpintero ay woodworker. Pag pumunta kayo sa Israel, kahit ngayon, konting-konti ang kahoy sa kanilang ginagawa. Kaya nga ang sabi niya, he is an artisan or a mason, most likely. Kasi ang construction doon ay marbles at saka yung semento na ginagawa nila. Sila ang pinakamarami. At nakakapagtaka nga, ang kanilang mga tahanan made of marble, pero limestone. Limestone. At pagkatapos, kahit mainit, malamig pa rin. Yun ang pinagtaka ko nung pumunta kami doon. Pag kahit tanghaling tapat, hinawakan mo yung kanilang mga blocks, malamig pa rin yung limestone. Okay, so dahil doon ang tingin nila sa kanya, kaya ang unang challenge ng pag ikaw ay naglingkod sa kapwa mo ay yung nating opinion ng iba. At kalimitan, kapag pinakinggan mo ang sinasabi ng iba, most likely ayaw mo na. Diba? Kasi hindi nga ito normal. Okay? So yung mga naririto na mga nagpasya na maging nagminister sa iba ay mga abnormal. Kasama ako doon. Because the normal thing is for us to care for yourself alone. And ministry is about caring for others. Saka kung minsan, hindi nga ito popular. Mas popular yung kung ano yung masaya, ano yung maganda, doon mo sila yayain at mas masaya ang tao. Okay, so yun ang unang challenge. Pangalawang challenge, kung minsan na yung failure natin to identify what ministry is. Pinag-usapan natin ito, ang ministry sa kalimitan sa ating pinaniniwalaan na yung ginagawa dito, yung katulad ng ginagawa ko ngayon, I'm ministering to you. Yung worship team kanina, yung dance team, they have ministered to you.
Mamaya ng konti, meron tayong mga gagawin pa. Magbibigay ng exhortation at yung pagbibigay ng ating mga ikapu at mga handogay, that's ministry. But sa ginawa ni Jesus na kanyang naririto siya sa lupa, it's more than that. Kasi kung ganun ang gagawin niya, kung anong ginawa ng mga tao na pag-uusapan natin mamaya, yun din ang gagawin niya. Ano ba ang ginawa noong mga tao na kumalaban sa kanya? They have set rules, they have set traditions. This is what you do, this is what is legal, this is what is illegal. So kumisan yun ang ating definition ng ministry. Pero pag tinignan natin ang buhay ni Jesus, it's different. Ministering for Him is actually serving the need of the people. Ministry for Him is telling the truth. Kahit ito'y makasakit, yun ang kanyang ministeryo. Ministering for Him is exposing and what we call fighting the enemy. Di ba? Pinapahayag niya kung sino at pinapadama at pinapakita niya yung gawa ng kaaway ng demonyo. Yun na pinag-usapan natin sa chapter 4. Git sa lahat, ang ministry, pinakita ni Jesus na kagabi kami merong fellowship sa Bacoor, yung nakalimutan. Ano ba yung spiritual discipline na nakakalimutan ng marami? At ito nga yung isang example ni Jesus na siya ay nagpapahinga. Pero marami sa atin din napapagod sa kapapahinga. Pero si Jesus pagkatapos mapagod, sabi sa Luke chapter 4, siya ay nagpahinga. At pag gumising siya ng maaga para magkaroon ng iba pang spiritual discipline, that is talking to the Father and praying. So, yan ang tamang definition ng ministry. Kaya lang, pagka ikaw ay talagang magiging involved sa ministry, pag-isipan mong mabuti, kahit si Jesus Christ, sabi niya, count the cost. Huwag kang basta-basta pumapasok dyan because it has cost. Una nga yung kalaban ka ng kaaway. Pangalawa, meron kang nasa sayo na ibibigay mo sa iba. Yun yung mahirap, di ba? So all of us will sometimes hesitate to really be involved. At yun ang pinag-aralan natin ng pangatlong linggo. Noong Sunday, kung ating sa pangunguna ni Kuya Saya, parang hindi ko siya nakikita ngayon, ay ating gusto kong makita natin na ang ministry ay isa ring bagay ng may kaugnayan sa panalangin. So sa ating istorya, noong Sunday, dalawang klase ng panalangin, yung personal prayer. Noong lalaking may ketong, sabi niya kay Jesus, if it is your will, I will be healed. So yun yung kanyang personal prayer. At kasama naman noon, do sa kasunod na istorya, yung lalaki na binuhat ng kanyang 4 na kaibigan at binakbak nila yung bubong ng bahay, sabi ng bahay ni Peter, na nasa Capernaum, para mailapit ang kanilang kaibigan sa Panginoon. That is what we call intercession. So ang ministry para maging matibay ay kailangang meron kang panahon para manalangin para sa sarili mo at para sa iba. So makita natin, ministry is more complicated than what we think. Akala natin tayo ay naririto at sisimba linggo-linggo, we are ministering. Ginagampanan daw natin ang ating responsibilidad. That's legalism. Diba? So magagalit ang iba sa inyo, it's not required for you to attend every Sunday. Kasi kahit attend every Sunday, pag ginagawa mo during the week, ay kabaligtaran, sayang. So, but, bakit natin kailangang maririto every Sunday? It's for the others. Diba? Para sa kapakanan ng iba. Para kung may problema sila, mayroon tayong opportunity, tulungan sila. Diba? Sabi sa Hebrews, ano yun, kuya? 10, 25, 26, diba? Huwag ninyong kalimutan na kang pagtitipon-tipon. Dahil ito ang kailangan ng iba. So we're here to minister to each other also. It's not because this is required.
Pero ang problema, pagka hindi mo nga ito ginagawa, your strength, your energy to resist the enemy suffers. Kaya I would rather not absent than to be weak during the week. Meron namang iba, kaya naririto, may mga tradisyon na kailangan mong gawin linggo-linggo, kaya ang pinabantayan nila lagi ay yung Lord's Supper. Kasi pagka raw hindi nakapagkomunyon ay nanghihina. Walang vitamins masyado yan, sugar and coloring. Pero yung pag-alala sa ginawa ng Diyos, yun ang nakapagpapatibay sa atin. Amen? Hindi yun masama sa kalusugan. Dahil konti. Pero pag marami, of course, may problema. So, ministering. So, pag-usapan natin, bakit yung iba, aside from their personal hesitation, ay ayaw talaga, ang hindi pinipili actually, yung maging iba sa iba. Kasi ang kalakaran, mas marami, ay ito lang ang ginagawa. Sabi, hindi naman ako pumapatay ng tao, so ako'y mabuting tao. Makarating ka ba sa langit? Ang unang question na meron bang langit? Diba? So, things like this. At higit sa lahat, kung minsan ang dahilan kung bakit nag-aatubili o hesitant or reluctant ay hindi actually sila pinapayagan o binibigyan ng pagkakataon nung mismong dapat ay umaakay sa kanila patungo sa landas ng kaligtasan. Okay. Ang dahilan kung minsan kung bakit hindi nagkakaroon ng interes ang mga tao para lumapit sa Panginoon ay tayo rin. So pag-usapan natin ito at makikita natin sa nakita ng enkwentro ni Jesus, ito ang isa sa mga unang enkwentro ni Jesus sa mga Pharisees and teachers of the law. So, ang title ng ating pag-uusapan ngayon, namatay na dito sa akin, the session is closed, Prejudices, discrimination, and traditions can obstruct ministry. Okay? Prejudices, discrimination, and traditions can obstruct ministry, ay makakahadlang sa paglilingkod. So, para maintindihan natin kung anong topic na pinag-uusapan natin, define natin muna yung ano bang ibig sabihin ng salitang prejudice. Okay? Hindi ko masyadong gusto yung pagkatagalog ng Google kasi parang hindi tama. Ang sabi ng Google sa Tagalog ay pagtatangi. Pero pag binasa mo yung definition niya, sabi sa definition sa dictionary, preconceived opinions or judgments about a person or group based on their characteristics or association with other groups. Diba? So that's a prejudice. So, sabi na yung tingin mo sa isang tao o isang grupo ayon sa kanyang mga katangian o dahil sa kanyang sinasamahan na ibang mga tao. That's prejudice. Siguro alam niyo yan, di ba? Kahit tayong mga Pilipino, ang sabi ay masyado tayong tribal or tayo ay mayroong napakaraming dialekto at mayroong karaming mga probinsya. At tanggapin natin hindi, mayroon tayong sabi nating preconceived idea tungkol sa mga iba-ibang mga tao sa iba-ibang probinsya. For example, dati ako ay Caviteño pero ang tawag na siya ay Ilocano kasi ako ay kuripot. Diba? Pagka naisip natin, meron tayong sinabi. Meron tayo agad inisip, kuripot yan. Okay? Pero yung Kapampangan, mayabang yan. Waldas. Di ba? Yung mga Kapampangan dito, Galuba, huli yan. Meron taga Marinduque. Meron kanya-kanyang label. That's prejudice. Di ba?
Nakarmat, sabi ng mga Ilocano. So, minsan ito ang dahilan. Hindi ko makalimutan ang aking unang mga barkada, taga-Cavite ako, pero mga klase ko yung mga Ilocano lahat. Kaya nakarating kami doon sa kinamalapit kina Kuya Emil sa Teachers Village. Nagbabasketball kami doon. Kahit hindi ako masyadong marunong, kailangan makisama. So mga Ilocano ang nangauna kong mga kaklase noong black section pa kami. First year. Kaya lang pagkatapos na nagkahiwa-hiwalay na ako kasi nag-summer ako na nag-summer. Wala na akong nakasama, nag-isa na lang. Okay, so prejudice. Pangalawa, discrimination. Ito ang talagang pagtatangi. So, ang discrimination yung resulta ng iyong prejudice. Kapag inisip mo ay ito ganyan, tao yan, iiwasan mo na yan. That's discriminating. At sa ibang bansa, ito ay isang crime, racism, di ba? You look at the individuals or groups unfairly based on their race, gender, age, or profession, or sexual orientation. Yung huling bahagi, yun nahuli lang, na-invento yan ng human rights, okay? Talagang ang sex ay dalawa lang, babae at lalaki. Yung iba lang nag-o-orient, ang gulo sa Amerika, di ba? Binabasa ko ng isang araw sa, hindi ko matanda, sa Colorado, ang isang pinaka-problema nila, at sa California, yung mga babae, yung mga lalaki na sexually oriented, para maging lalaki ay kalaban ng mga babae sa swimming at sa racetrack. So walang manalo kasi ang kalaban nila, nangyari na yan dito sa Pilipinas. Di mayroong isang Ilocano, babae raw siya, hindi ko na matandaan ng pangalan, lahat ng sinalihan niya sa palarong pambansa, champion siya dahil siyang lalaki na nag-iisip siya ay babae. Yun yung pinakamalaking problema ngayon. Di ba? So but if we do discriminate them, totoo, tinatanggap natin ang sino man dito sa church na to. Okay? Pero hindi namin papayagan na manatili ka sa orientation mo kung ito ay hindi tama sa kalooban ng Diyos. So we do not judge them, but we offer them opportunities sa church na ito para baguhin ang Panginoon. At gusto ko ibalita sa inyo, marami na nagbago, lalo na sa Bacoor, pero meron na ring pinarusahan ng Diyos. HIV is very prevalent. I know 3 cases. 2 have already died. Okay? Ang pinagtataka ko, bakit hindi ito lumalabas sa social media? One is still alive and we're praying for him. Not for her, him. Okay? So, we do not discriminate. We actually love them and want them. But we will not sacrifice the truth. We will not compromise the truth. Amen? Sama-sama ba tayo doon? Mahal natin sila, pero ang pagmamahal natin, katulad ng tough love ng isang tatay, itutuwid natin ang ating kaibigan o kapatid na ito. So, discrimination, napapahaba ako, mahirap kasi itong topic na ito. And then, pangatlo, yung traditions. Ano ba yung mga tradisyon? Yung mga kaugalian natin. Sabi, traditions are established patterns of thought, action, or behavior passed down through generations within a group or society. They can be religious, social, or cultural, and often carry symbolic meaning of social significance. Holidays, celebrations, or rituals are examples of traditions. Ano ba yung mga tradisyon ngayon? Kasama pa rin yung tradisyon na established ng Espanyol. Kahapon kami nasa Bacoor sa Villa Esperanza, piyesta doon. So nakipiesta kami, pero kami lang. Hindi kami naganda para sa kanilang patron, kundi nagbanda kami para sa may birthday ng Mayo. So, kaya sa ibang lugar, Marinduque is famous for doon sa napakalalaking tao, di ba? Moriones. Sa bandang Taytay ay meron ding isang grupo sa Angono na napakalaking tao rin na katulad ng Marinduque. They are traditions na ginagawa. So marami pang iba na na-establish dahil sa nag-establish ng religious system sa ating bansa.
But sometimes, yun ang dahilan natin kung bakit tayo natatakot lumapit sa kanila. Why? Kasi kung minsan sabi natin, ang lalim niyan, dekandado, sarado, kaya hayaan mo na lang, sayang lang ang gagawin mo. Ba? Sayang lang. So that is discrimination. So, gusto kong ating bigyan ng pansin ang isang statement na ito na siya magiging sentro ng ating usapan. Some people lose their opportunity to be saved because those who can lead them concluded that they are not worth their time and effort. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon, sayang lang kasi. Okay? Iba naman, madami na akong ginawa para dyan. So, pabayaan mo na lang. Ang tanong, kailan tayo susuko? So, pakinggan natin ang istorya ng ating Panginoon. Ano ba ang talagang dapat nating tandaan sa... Ba't nawala yung isang slide dito? Okay, so the message of Jesus is for everyone and specifically for those who are despised by society. Ito ang unang gusto kong tandaan natin. Ang mensahe ng kaligtasan ay para sa lahat at lalo na sa kanila na sabi nating pinababayaan ng lipunan o kaya nililibak ng lipunan, kinamumuhian ng lipunan. Why? Kasi meron silang ginawa na hindi nakakabuti sa kanila. At ang pag-uusapan natin dito sa 5:27 to 32 ay yung mga lalaki na sabi nating tumalikod sa sa bansang Israel. Yan, naroon pala. Balik nga natin. The message of Jesus is for everyone and specifically for those who are despised by society. So bakit natin nasabi yan? So merong isang lalaki na ang pangalan ay Levi. Hindi siya nakaimbento ng Levi's jeans, ha? Pero ang pangalan niya ay Levi o Levi, pero pinalitan ni Jesus ng pangalan na Matthew. Okay, so Mateo. So, sabi dito, later as Jesus left the town, actually ito ay, ang town na sinasabi dito ay, hindi natin sigurado kung Nazareth or Capernaum, pero si Matthew ay most likely taga Capernaum. Mag-alalaban natin yun sa susunod na Sunday, pag-uusapan natin ang 12 disciples ni Jesus. Sabi niya, merong isang kolektor ng buwis o maniningil ng buwis na nakatayo daron sa kanyang binating opisina. Kung merong gusto niyong makita ang mga detalye dito na fictional, ay pumunta kayo sa Chosen season 3 and 4. Hindi ko na sa Bacoor, pinakita ko yung season 4 na kung bakong pagtawanan, nabubulalo ko ngayon na tungkol kay Peter. Okay? So, sabi siya ay isang tax collector. Ano bang masama sa kanya? Alam nyo, yung tax collector ay hindi naman mga taong pangkaraniwan. Ang totoo, para maging tax collector ka noon, talagang bibili ka ng prangkisa. Kaya I believe Matthew was from the middle class. So they will pay the Roman government a certain sum. Pag nakabayad sila, ang gagawin nila ngayon ay merong mga tax rates na ibibigay katulad din ng ginagawa ngayon. At lahat ng activity ng mga tao ay binibigyan ng buwis. Katulad ng The Chosen, ang lahat ng mga naroroon galit, lalo na yung mga mangingisda, dahil pag nakahuli sila ng isda, proportionately merong buwis. At sa istorya nila, si Peter ay malaki ang utang at ang naniningil sa kanya ay si Matthew. Na kapag hindi nakabayad si Peter at certain time, yung bangka ni Peter ay mapupunta na kay Matthew. That's fiction, hindi yan biblical. Pero pwede, plausible, di ba? Kaya magkaaway sila.
So, dahil kilala ni Peter si Jesus at sila naman ay ng mga miracles ay nangyayari sa Capernaum na kung saan naka-assign si Jesus, si Matthew pala, sorry. Nung tawagin, hindi naging problema na. Sabi din kasi paano ba nangyari na sabi lang ni Jesus, "Come, follow me and be my disciple," tumayo si Levi at sumunod at iniwanan lahat. Okay, doon pa nga sa season 4, season 3 ay meron nakabantay sa kanya na isang Roman soldier. At dahil susunod niya siya kay Jesus, binigay niya yung susi sa kanyang booth at hindi na siya bumalik. Okay, so come, follow me. So, yes, si Jesus ay tinawag siya at si Matthew ay tuwang-tuwa. Why? Kasi dahil sa ginawa ni Matthew, pati nanay niya at tatay niya ay kinamumuhian siya. Because siya ay, sa katulad sa ating panahon ng mga Hapon dito, ay ang tawag sa kanya ay makapili. Pagkasundo sa Roman Empire. Katulad rin ni Laurel na ating naging presidente nung panahon ng Hapon, ang tawag sa kanya ay isang taksil sa bayan. At napakaraming galit sa kanya kasi alam niyo ba, pagka sila ay nanguningil ng buwis, merong standard rate, kumaga ang rate ay 10 piso, pero papatungan niya yon. Nang commission ay mas malaki pa sa 10, kahit nga sa isang pag-aaralan natin later, sa Zacchaeus, 4 times ibabalik daw niya. So ibig sabihin, kung 10 ang kailangang buwis, gagawin niyang 50 at yung 40, kadya yun. That's the system. Di ba? Kung ikaw yung nakahuli ng isda, magdamag kang nanghuli, pagdating sa shore, merong kolektor, at kalahati ng isda mo ay mapupunta sa kanya, alyon sa value ng isda, matutuwa ka ba? Ba? Siya nakatunga nga lang. Pagdating, money down. Di ba? Ganun na sitwasyon. So, ayaw na ayaw nila sa tax collector. At ang higit sa lahat, dahil sa nga sa ganung practice, sila ang isa sa pinakamayayaman sa lugar nila. Ang nakakatalo lang sa kanila, yung pinakamamayaman ng mga religious people din, yung mga Sadducees. Okay? Huwag natin pag-usapan muna yon, Sadducees. So, nang tawagin, sumunod. Kasi naniniwala ko hindi rin masaya si Matthew sa nangyayaring trato sa kanya. May pera siya, pero walang kaibigan. Mayaman siya, pero walang natutuwa. Kahit na pagsisimba, pagpunta sa synagogue, hindi siya pwede. Because ang conclusion sa kanya is just a vile sinner. So yun yung kanyang problema. Kaya nung may tumawag na isang guro, isang rabbi, immediately sumunod siya. At sa tuwa niya, ito nga pagbabasahin natin, later sabi niya held a banquet in his home. So kaya niyang mag-entertain na napakarami. Sabi niya, many of Levi's fellow tax collectors and other guests, including Jesus, ate with them. So sa tuwa ni Matthew na may tumanggap sa kanya, yung lahat ng kaibigan niya ay immediately sinaman niya at baka sakaling mapakinggan si Jesus, sila rin ay makatanggap ng taong tatanggap sa kanila. Diba? Yun ang mindset, diba? Kaya aside from ito, despedida niya sa mga fellow tax collectors niya, this is an opportunity for them to hear the truth. Na merong pa rin silang pag-asa, na merong pwedeng magpahalaga sa kanila, and that is Jesus. Okay? So, kung kayo niyaya ni Jethro, meron siyang dahilan. Kaya tayo ay naririto at salamat sa inyong pagpapaunlak. Kung sino man na nagyaya sa inyo, it's because they have found Jesus and they want to share Jesus with you. So,
pinalitan pa ang kanyang pangalan. Pero katulad ng sabi ko kanina, merong hindi natutuwa. At ang mga natutuwa hindi natutuwa sa kanya, katakataka yung mga taong dapat ay matuwa dahil merong isang tao na may pagkakataong magbago. Ang napansin nila, sabi dito sa noong mga religious leaders, sabi niya, why do you eat and drink with such scum? Sa ganyan, hindi ko matandaan kung anong pagkasabi sa Tagalog ng anong scum, pero yung scum ay yung nilalabas mo kapag ikaw ay nag-inuubo. Okay? Alam niyo na siguro yun, di ba? Ayun, muntik na. Alright, so, kaya sabi ni Jesus, healthy people do not need a doctor. Sick people do. We have come to call those who think they are righteous, not those who are not to those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent. Okay? So yun din ang maging attitude sana natin. May mga kaibigan tayo na bubuhay sa mga paraan na hindi nakalulugod sa Panginoon. Maaring hindi tax collection, maaring ibang bagay. Pero katulad din natin, kailangan nila ang Panginoon. Ang isang pinakamalaking problema ng nabanggit na sa isang binasa ko ay ang isang tao raw, pag naging Kristiyano, ang gagawin niya, magpapaalam niya sa dati niyang barkada at ang gagawin niya, yun na lang dating yung mga bagong barkada niya, ang di-develop niya at iiwanan na yung lahat. Diba? Yun ang ating tendency kasi kapag dumama ako diyan, mahihirapan ako. Baka pagka ako hindi lumayo sa kanila, yung mga bisyo nila, magiging bisyo ko pa rin. Well and good. But is it necessary for us to do the same thing for us to become friends? Kailangan bang uminom din ako para ituring mo akong kaibigan? Kailangan bang ginagamit mong bawal na gamot ay gamitin ko rin para ituring mo akong kaibigan? Diba? Kailangan bang yung salita niya ay maging salita ko rin para ituring mo akong kaibigan? Ang tunay na kaibigan, tinatanggap ka for who you are and what you are. But He will not allow you to remain as you are because alam niya na mapapahama ka. Diba? Hindi ko ito tolerate ang maling ginagawa mo pero kaibigan kita as a person. That's the good news. Pero yung religious system, ang iba, kailangang maging katulad ka namin at mamaya pag-uusapan pa natin, re-require nila para pakisamahan ng taong banal. Kasi mali nga kumisan ng ating interpretation sa salitang banal. Banal does not mean sinless. Holy is not sinless. Holy is being set apart for the glory of God. Abraham is a sinner. Moses was a sinner. David was a sinner. But they are holy because Jesus, the Lord, set them apart for a purpose. It is good if you become good and righteous. It is better, but it does not mean that you are always right when you are holy. But do not abuse it. Of course, di ba? So, ito yung unang problema. Wala nang pag-asa yan. Si Jesus ang naapektuhan kapag sumama ka sa kanila. That's the thinking. Pag sumama ka sa makasalanan, nagiging kasalanan mo ang kasalanan nila. Even in the book of Ezekiel, it says, kung sino ang gumawa, yun ang may kasalanan. Hindi minamana ng nanay o ng anak ang kasalanan ng tatay. It is his personal decision. Pero may magagawa ang tatay para hindi mahulog sa kasalanan ang kaniyang anak. Kaya nga sa June 12, inaanyayahan ko kayo, nakasingit na naman. Kasi baka mapahiya tayo kay Ken Guillermo. Pinagmamalaki ko, masisipag ang taga CCM at naghahanap talaga ng katulad mo.
Huwag niyo naman ako ipahiya. Nakabanat pa rin. Ano? Thank you. Ngingitian lang ako. Okay lang. Okay? So, next thing. Ngayon, ikino-qualify naman, meron pang isang bago na nasilip. Ang hindi ko maintindihan, bakit itong mga ito, mga Fariseo at mga religious leaders, ayaw namang makinig, pero sunod ng sunod. Di ba? Ayaw namang mabago, pero nakikinig. It's because they have something else na pag-aaralan at susunod na pagkakataon. So sabi dito sa verse 33, one day some people said to Jesus, bago pala ituloy doon, ay gusto kong makita yung heading niyan, the application of the message of Jesus changes with situations and occasions. Yung mensahe ay parehas, pero yung application ng mensahe ay nagbabago depende sa pagkakataon at okasyon. So sa 5:33 to 35, kung babasahin natin, ang sabi doon ay, isang araw si Jesus ay tinanong, okay, ng mga religious leaders. Okay? Sabi niya, yung mga disciples ni John the Baptist, yung mga essence ngayon, at saka yung noon, at saka yung mga disciples o mag-aaral ng mga Pariseo ay nag-ayuno, nananalangin. Actually, yung mga Pharisees, kung babasahin nyo sa Matthew 23, ay twice a week. Tuwing Thursday at saka tuwing Sabbath. Okay? Pero sila ay kinondena ng ating Panginoon dahil sa ginagawa nila, hindi dahil sa fasting, kundi yung attitude sa fasting. Kaya sila ay nag-iisip na, sabi niya, bakit yung mga sumusunod sa iyo ay wala nang ginawa kundi uminom at kumain, eating and drinking. Pero ang sagot ni Jesus, sabi niya, ang mga wedding guests ba ay hindi kumakain kapag mayroong selebrasyon? Di ba? Mayroong kumakain sila, di ba? Pero dito, itong unang, hindi ko na masyadong papahabain, ito yung unang pagkakataon na pinahiwatig ni Jesus na siya ay mawawala later on. Kaya ang sabi niya, ang tamang panahon para magkaroon ng mag-fasting and mag-prayer ay pag wala na ako. Kasi dito pa alam natin sa ibang mga talataan, sa ibang chapters ng Bible, ang sabi niya ay, especially Matthew chapter 24, at 25, siba, ang groom ay si Jesus, ang the bride is the church. So dadating ang panahon, sabi niya, magkakaroon ang groom na mawawala siya at doon magsisimula yung nating pagpa-pray and fasting. So maliwanag na ibig sabihin nito, yung lahat ng ginagawa natin din bilang pagsamba sa ating Panginoon, merong tamang lugar at tamang pagkakataon. Okay? Kaya lang, nakinalulungkot ko ngayon, hindi ko alam kung tradisyon ito, pero medyo para sa akin, personal opinion ko, parang nakakalimutan na natin. Nung kami mga bata, pagka nagyaya sa birthday celebration, kaya niyaya, mayroong word. Diba? Ewan ko kung kayo ganon, sa probinsya namin, ganon. Yes, Kuya Emil, tumatango. Mga senior citizens, di ba? Ngayon, pagka nagpunta sa birthday celebration, wala nang word, prayer na lang. Okay? Tama ba ako? Tama daw, sabi nila. Di ba? Medyo merong deterioration. At kumisan yun nga, yung mga ginagawa sa celebration ay mga bagay na nagiging dahilan ng kaguluhan. Okay, so sabi dito, ating gustong maintindihan natin, sinasabi ni Jesus, ang application ng katotohanan ay nagbabago sa panahon at nagbabago rin ang pamamaraan. So, may kahawig ito na pinagpatuloy ni Jesus na gusto kong makita rin natin sa verses 36 to 39. The principles from God's Word remains, but the application changes with time. Yan ang ating makikita dito sa 5:36 to 39. So,
ang prinsipyo, hindi nagbabago. Why? Because the truth does not change. Sabi sa Isaiah 4:8, as sa 1 Peter 1:23 to 24, the grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Diba? The word of our God, sabi sa John 17:17, your word is truth. Sabi sa John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. So yung principle na malalaya tayo kapag kinilala natin ang katotohanan, hindi magbabago. Pero yung presentation at pamamaraan ng kung paano i-apply ang katotohanan ay pwedeng magbago. Kasi yun nga, tayo ngayon, di ba, sinari rito, meron ditong iba-ibang henerasyon. Kami ay baby boomers. Merong Gen X dito, yung mga kasunod namin na konti. Merong Gen Y, merong Gen Z, at meron yung huli ngayon, ano yung Alpha generation, tama? Yung A ngayon, di ba? At bawat isa ay merong kanya-kanyang pamamaraan. Isang araw ngayon, nagbabasa ako tungkol sa parenting ng millennials, di ba? Alin ba yung millennials? Gen Z, di ba? Tama ba ako? O ano? Gen ano? Basta ganun. Sabi niya, ang problema nila ngayon, ibang-iba nga yung pamamaraan ng pagtuturo sa mga Alpha generation. Kasi ang Alpha generation lumaki sa sarap ng cellphone. Okay? Yun namang Gen Z ay merong habit na entitlement. Karapatan ko yan, akin yan. So ngayon tatay na sila. At ginagamit sa kanila yung dating ginagamit nila sa mga parents nila. Diba? Yun ang problema. Diba? May mga kalakaran sa sanglibutan na nagbabago dahil sa mga filosofiya at mga iba-ibang katuruan. Ang tanong, yung bang sinabi ni Jesus sa matandang tipan hanggang sa ngayon ay nagbago? The answer is categorically no. Pero hindi nila kayang intindihin ang mga katotohanan na yon kung ang ating mindset na gagamitin ay yung mindset nung unang panahon. At ito nga yung problema ng mga Pharisees. At ang magandang example nila, sabi ni Jesus, wala raw magsusulsi o magtatagpi ng isang bagong tela sa isang lumang damit. Kasi kapag yung bagong tela ay indinikit mo sa lumang damit, hindi lamang magbabago ang itsura, kundi ang sabi masisira pa. Kasi yung lumang damit ay completely shrunk na, di ba? Tapos yung bagong tela, pag dinikit mo, magsishrink yun. Ang mangyayari, lalaki pa ang butas na iyong tinagpian. Kaya nga ang uso na ngayon, nakalimutan ko magsuot, wala nang tagpi. Punit na lang. Walang magawa ang tao, di ba? Binabayaran yung butas. Ang mahal ng ripped jeans, di ba? Binawasan pa yon, di lalong tumaas. Ang laki ng margin. Di ba? Pangit ba? Ewan ko, depende sa tumitingin. Pero ang message is this. Yung damit pa rin, pero exposes something different. It's an expression. Diba? Pero yung katotohanan na kailangan mong damit ay hindi nagbago. Amen? So, masama ba na magsuot ng ripped jeans? Depende kung saan ang rip.
Meron kasing rip dito, babae pa. Di ba? Yun daw ang fashion. But it arouses the passion noong nakakatingin. Di po ba? Pagka tayo ay wala ng kasalanan, dahil si Eva at si Adan nang walang kasalanan, ay walang mali siya na nangyayari, pwede na tayo yung hindi magdamit. Di ba? Pero kung babasahin natin sa Revelation, nakadamit pa rin. Di ba? Kulay puti. So talagang yung damit, importante. Pero yung paggamit at pag-repair ng damit, sabi, kailangang merong pamantayan. Ang totoo, pag binasa mo mabuti yon, ang tamang gawin sa isang damit na luma ay hindi tagpian, kundi itapon na. Amen? Kasi hindi naman, mahirap naman. Kung itatagpi mo yung dating parte niya, lumipat lang yung butas. Tama ba? So ang sinasabi ni Jesus, kailangan kalimutan nyo yung mga dating pamamaraan. Diba? Forget the past. Diba? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, diba? The old is gone, the new has come. No mindset, but the same truth, the same salvation. Susundan ba yung ating flow of conversation, diba? So, at isa pa rito, sabi niya, new wine, old wine skins. Noong unang panahon, hindi bote ang pinaglalagyan. At ang grapes ay pineferment, pero doon sa balat ng hayop. At habang ang pineferment, yung grapes, para maging wine, ito mayroong lumalabas na mga gases. Kaya kapag lumang leather ang ginamit, ang sabi ay magiging mawawala lahat. Wala kang fermentation, wala ka na ring wine kasi ang dilamit mo ay lumang sisidlan. So anong sinasabi ni Jesus? Kailangan magkaroon tayo ng bagong kaisipan para matanggap natin ang katotohanan na noon pa. At ang bagong kaisipan din ay naaangkop sa panahon at sa pamamaraan ng pamumuhay, hindi nung tradisyon noong nakaraang panahon. Kaya nga, sa nag-uusapan natin, discrimination and traditions. Kaya yung mga tradisyon ng unang panahon, lalo na yung sa Old Testament times, hindi na natin kailangan i-observe. Kasi yun ay para sa kanila. Ang ating sineselebrate ay hindi Passover, kundi yung once and permanent salvation ng bawat isa. Ang Passover para sa mga Hudyo, ang celebration ng death, burial, and resurrection ng ating Panginoon ay para sa ating lahat. So ito yung sinasabi sa atin ngayon. So tatlong bagay. Ang sabi natin, una, the message is for all. Ang dalawa, the message application is changes with time. At higit sa lahat, if you really want to be free, kalimutan yung mga bagong tradisyon at sumunod sa tinuturo ng ating Panginoon. That's our simple message this morning. So, our conclusion, when Christians surround themselves almost exclusively with believers, they lose their ability to be ministers of the Word. So talagang kailangan natin tayo maging involved. Hindi lamang sa buhay ng bawat isa dito sa ating pamilya, kundi kailangang mahipok natin yung mga iba pa. So what's our application? To be effective ministers of the Word, we have to move closer to the unsaved and try new ways of preaching and winning the lost. So, ano yung ating new way para sa church na ito? Ang ating new way is to become related not only with our group, but also with the people around us. Our family, our friends,
our classmates, our office mates, we have to reach and move closer to them. Not for us to be brought and taken away from the truth, but to us to cause a change in their life. So purihin ang Panginoon, ito yung sinasabi sa atin ngayon. Move closer to the unsaved. Yung mga wala pa sa Panginoon, bigyan natin sila ng pansin. Pero ingatan natin na ating sarili. Yung ating patotoo ang pinakamabuting halimbawa kung paano sila maaakit sa Panginoon. Hindi sa atin, kundi sa Panginoon. So marami pong salamat sa inyong indulgement ngayong umaga. Glory to God, hindi sa akin. Pero sabi noong isa sa nakausap ko, napakaganda pastor ng series natin. Yes, naniniwala ako. Kasi it really speaks to all of us. Kaya lalo itong gaganda kapag tayo ang mismo ang magiging minister ng word saan mang sitwasyon at saan mang pagkakataon. Let's pray. God and Heavenly Father, thank you, Lord, for the word today. Thank you for our conversations. I speak blessings sa lahat ng nakarinig, especially sa mga bisita namin ngayon. Lord, we praise you and thank you for dahil mayroong mga kaibigan kami at mga kasama na naririto ngayon at higit sa lahat sa iyong mga anak na may buong tapang at katatagan at mabuting patotoo na nakakadala sila, nakakapag-invite ng mga tao na katulad ng naririto ngayon. Speak blessing para sa kanila, Panginoon, at ahing dalangin bawat isa sa amin. Magkaroon ng ganong attitude na kung sino ang pinakikilala ninyo sa amin, maging opportunity yon, divine appointment para sa kanila para makilala kayo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Tayo po ay magpatuloy.